Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati na may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila." Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay buong buo. Isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay yung hangaring mapansin. Di ba gusto nating mapahalagahan ang ating ginagawa? Gusto nating makita ang ating mga sakripisyo. Gusto nating marinig ang salitang magaling, congratulations, ang husay. Gusto nating may pumalakpak sa ating kabutihan. Wala namang masama roon. Likas sa tao yung hangarin na makilala at mapahalagahan. Ngunit may isang panganib na dahan-dahang pumapasok sa puso. Kapag mas mahalaga na sa atin ang papuri ng tao kaysa pagsang-ayon ng Diyos, at yan yung tinutumbok ng ating gospel. Ayon kay San Marcos, ngayong araw na ito. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, binalaan ni Jesus ang mga tao tungkol sa mga eskriba. Sila'y mahilig sa mahabang kasuotan, mahilig sa mga espesyal na upuan, mahilig sa mga pagbati sa pampublikong lugar, mahilig sa pagkilala at sa karangalan. Sa madaling salita, mahal nila ang kanilang imahe. Hindi naman masama ang paggalang ng tao. Ang problema ay kapag ang kabanalan ay naging palabas na lamang. Kapag ang panalangin ay para makita lang, kapag yung paglilingkod ay para lang mapuri o purihin ng mga tao, kapag yung kabutihan ay para lang sa reputasyon o sa pangalan, dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Pagkatapos ng babalang ito, may ipinakitang napakagandang eksena si Jesus. Naupo siya sa tapat ng kaban ng handog sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng kanilang alay. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Marahil, malakas ang tunog ng kanilang mga barya. Marahil napapansin sila ng mga tao. Marahil may mga humahanga sa kanilang pagbibigay. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang babaeng balo. Isang dukha. Tahimik lamang. Walang pumalakpak. Walang nakapansin. Naghulog siya ng 2 maliit na barya. Halos walang halaga sa mata ng mundo.
Ngunit agad siyang napansin ni Jesus. At sinabi niya, mas malaki ang inihulog ng babaeng balo na ito kaysa sa lahat ng naghulog. Paano nangyari yon? Samantalang napakaliit ng kanyang handog. Dahil ayon kay Jesus, ang iba nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, yung kanilang sobra o extra. Ngunit ang balo ay nagbigay ng lahat ng meron siya. Ibinigay niya ang kanyang buong kabuhayan. Dito natin makikita yung salitang bumabalot sa buong ebanghelyo natin ngayon. Buong buo. Hindi lang siya basta nagbigay. Nagbigay siya ng buong buo. At dito nagsisimula yung hamon para sa ating lahat. Minsan kasi ang akala natin, sinusukat ng Diyos ang laki ng ating ibinibigay. Pero ang totoo, sinusukat niya yung laki ng ating pagmamahal. Hindi niya tinitingnan kung magkano yung handog. Ang tinitingnan niya kung gaano kalaki ang pagmamahal mo, ang puso mo sa pagbibigay mo. Dahil may mga taong nagbibigay ng malaki, ngunit maliit naman yung pag-ibig. Minsan nga, may reklamo pa. At may mga taong kakaunti ang maibibigay, ngunit ibinibigay nila ang lahat ng meron sila na may pagmamahal. Ganito rin sa buhay espiritual natin. May mga taong mahahaba ang panalangin pero malayo ang puso sa Diyos. May mga taong aktibo sa simbahan pero walang malasakit sa kapwa. May mga taong maraming ginagawa para sa Diyos, pero kulang sa pagmamahal sa kapwa. Samantalang may mga taong simple lamang, tahimik lamang, hindi kilala, hindi sikat, ngunit ibinibigay nila ang kanilang buong sarili sa Diyos. At iyon ang tunay na handog na nakalulugod sa Panginoon. Marahil kaya napakalapit ng balo sa puso ni Jesus ay dahil siya mismo ay larawan ng magiging buhay ni Kristo. Ilang araw matapos ang tagpong ito, si Jesus mismo ang maghahandog ng kanyang sarili. Hindi siya magbibigay ng bahagi lamang. Ibibigay niya ang lahat. Buong lakas, buong dugo, buong puso, buong buhay. Sa krus, walang itinira si Jesus para sa sarili niya. Lahat ibinigay niya. At ang balong mahirap ay naging isang tahimik na paunang larawan ng pagmamahal na iyon ng Diyos ni Jesus. At dito pumapasok yung pinakamagandang twist dito sa ating ebanghelyo. Habang nakatingin ang mundo sa halaga ng pera, si Jesus naman ay nakatingin sa halaga ng puso. Habang tinitingnan ng tao ang dami, tinitingnan ng Diyos yung lalim. Habang sinusukat ng tao ang laki ng handog, sinusukat ng Diyos yung laki ng pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang tunay na handog ay hindi pera. Ang tunay na handog ay sarili. At baka ito yung tanong ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Hindi magkano yung ibinibigay natin, kundi hanggang saan mo kayang mahalin ang Diyos. Hanggang saan mo ako mamahalin? Buong buo ba o bahagi lamang? Dahil maraming Kristiyano ang nagbibigay ng oras sa Diyos kapag libre sila. Nagdarasal kapag may problema. Nagsisimba
kapag walang ibang lakad. Pero ang Diyos, hindi naghahanap ng tira-tira. Ang Diyos naghahanap ng pusong buong buo. Yung buong tiwala, buong pagmamahal, buong pagsunod, buong sarili. At hindi ito nangangahulugang maging perpekto tayo. Ibig sabihin lamang ay maging tapat, maging totoo, na kahit maliit ang kaya nating ibigay, ibigay natin ng buong puso. Kahit maliit ang talento natin, ialay natin ng buong puso. Kahit simpleng paglilingkod lamang, gawin natin ito ng buong pagmamahal. Dahil sa mata ng Diyos, ang maliit na bagay, kapag ginagawa ng may malaking pag-ibig, ay nagiging dakila. Kaya, ngayong araw na ito, mga kapatid, tandaan natin itong salitang buong buo. Dahil ito yung paanyaya ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay hindi humahanga sa laki ng ating handog. Ang kanyang hinahanap ay ang pusong handang magsabi na, Panginoon, wala man akong marami, ngunit ang meron ako, ang buong sarili ko, ay iniaalay ko sa iyo. Mga kapatid, pagnilayan nga po natin, nagbibigay ba tayo sa Diyos mula sa ating kasaganaan lamang? O handa tayong ialay sa Kanya ang ating buong puso, buong tiwala, at buong sarili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal ng buong buo. Alisin mo ang pagnanais na mapansin at purihin ng tao. Bigyan mo kami ng pusong tulad ng bahalong mahirap, mapagkumbaba, mapagtiwala, at handang ialay ang lahat para sa iyo. Naway maging handog sa iyo ang buong buhay, araw-araw. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.